Amen. Okay, so our text this morning will be coming from John 11, verses 17 to 27. Okay, so atin pong basahin. Okay, so sabay-sabay po nating basahin. So on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many had to come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Amen. So tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, Lord God, pinupuri, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat, O God, dahil kami po ay muli na naririto sa iyong bahay-sambahan at handang makinig ng iyong banal na salita. Lord, open our hearts, our minds, our spiritual eyes, O God, upang maunawaan po namin kung ano po yung nais mong i-reveal sa amin sa umagang ito. Lord, hindi lang po ito maging information sa aming mga buhay, bagkus Lord, naway magkaroon po ito ng pagbabago sa aming mga buhay, O God. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng teachable heart. Lord, kung ano man po yung marinig namin sa umagang ito, Lord, naway ito lamang ay ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Lord, ganun din po sa mga tao na nanonood sa live. Lord, reach them, bless them, Panginoon, naway ang iyong presensya lamang ang maranasan ng bawat isa, O God. Lord, be with us. May your Holy Spirit guide us, O God, sa umagang ito. At Lord, help us to focus on you alone upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Ganon din po sa akin. Anoint me with your Holy Spirit. Guide me, O God. Itago niyo po ako sa iyong likuran na ikaw lamang po ang makita, hindi po ang aking sarili. Lord, ikaw ang maihayag, ikaw ang maitaas, at madakila sa umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. So, familiar po, no, itong ating nabasa. So, napagdaanan na po natin ito sa ating Bible study, which is ito nga po yung Jesus raised Lazarus from the dead. So, parang ano yun, no, kumbaga, nadaanan na po natin sa ating Bible study. At nakita po natin dito yung fifth I am statement of Jesus, which is the I am, the resurrection, and the life. Amen? So, ilan po yung I am statement of Jesus? Merong 7. Amen? So, tayo po ay nasa 5th. Ngayon, so meron pa tayong dalawa, no, na maririnig next Sunday at sa next Sunday. Okay, so sa few verses, no, so dako na po tayo sa ating first point. So, ito po, no, I am the resurrection and the life. So, pag nakikita po natin yung tomb or yung empty tomb, minsan parang naano natin yung Holy Week, no, yung Easter, no, yun yung ating naalala. Pero, kumbaga, hindi pa Holy Week ngayon, but napakagandang alalahanin natin, no, na palagi yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So, hindi lang siya once a year na naririnig natin during Holy Week, but napakagandang ma-remind po tayong mga Kristiyano na si Jesus ay tunay na nabuhay. Amen? So, in our first few verses, nakita na po natin agad yung the devastation experience. Okay? So, nakita po natin yung devastation ng magkapatid na si Mary and Martha. So, devastation po, sa madaling salita, is brokenness. No, so, andun po yung labis nilang pagdadalamhati, or let's say, yung pagkawasak po ng kanilang mga puso. No, dahil nga sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazarus. Okay, so sabi po sa verse 19, and many Jews had to come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Okay, so many Jews had to come. So,
So gaano po kaya karami ito, no? So hindi man po nabanggit kung gaano karami, but these Jews had to come to comfort Mary and Martha. So hindi ko alam kung lahat ng mga Jews na ito is kilala nila, or siguro alam niyo naman sa isang, let's say, barangay, hoy, namatayan si ganito, ganyan. Yung kumakalat ba yung balita? So maraming ramay or makikisimpatya. No? Ganon din sa Facebook, since modern na tayo ngayon, di ba? Pag may nagpalit ng profile picture na kandila, di ba lahat nakiki-condolence? Kahit di natin masyadong kilala, condolence po, praying for peace and comfort to your family. So andun po yung nakikidalamhati, no, yung mga tao. So minsan nga, kahit yung black na picture, no, na profile picture, nagsasabi ng condolence, kahit di naman namatayan. Diba? Parang sunod-sunod na yun, may nag-condolence, lahat magko-condolence na. So parang ganun po, no, yung nangyayari since modern na nga tayo is, kumbaga, yun, maraming nakikiramay kapag may namamatayan. So, meron din namang talagang face-to-face na na kino-comfort po natin yung isang tao. So, nais ko lamang na ma-image natin, no, to talagang maraming nag-comfort kay Mary and Martha. So, or yung brokenness, yung pain na nararamdaman po nila is all valid. Amen? So, syempre, namatayan po sila, need nila ng comfort. No? Kaya talagang many Jews had come to Martha and Mary to comfort them. Of course, namatayan po sila, so hayaan natin silang mag-mourn. At andun yung yung kanilang pakikiramay. So alam niyo po, minsan isa sa mga challenges ng pagiging Kristiyano, parang hindi ka na pwedeng malungkot. Amen? No? Pag sabing Kristiyano, dapat masaya ka lang. Pag sabing Kristiyano, dapat praise the Lord ka lang, nag-hallelujah ka lang, ganito, ganyan, no? Yung dapat masaya ka lang palagi. Parang yun yung akala ng mga tao. So Christians are labeled as happy people. No? So though yes, we need to rejoice always in all circumstances, yet it does not erase the truth that we are also human. No? Tao rin tayong mga Kristiyano, nalulungkot din, nasasaktan din, but we are still rejoicing in all circumstances. Amen? Kaya sinasabi ng iba, parang baliw daw tayong mga Kristiyano, iiyak, tatawa, tatalon, sasayaw, no? But andun kasi yung ating kagalakan in all circumstances. Amen? So tayo rin ay tao, it's natural for us na magkaroon po ng emosyon. Okay? So sabi po dito, one of the great challenges of being a Christian is that people sometimes think we are not supposed to mourn or grieve. Amen? But the truth is, as believers, we do mourn. Yet, we mourn with hope. Our tears are not signs of weakness, but reminders of our humanity and testimonies that our comfort comes from God. Amen? So, pwede tayong mag-grieve, pwede tayong mag-mourn, pwede tayong malungkot, pero we mourn with hope. At yun yung nagpapatunay, yung comfort natin is nanggagaling sa Panginoon. So, yun pa yung magiging testimony natin. No? At mas marami pa tayong, through that, our grief, no? Marami tayong marireach na ibang tao. Dahil makita nila sa buhay natin na, kahit malungkot siya, andun pa rin yung pag-asa niya sa Panginoon. So, through that, pagsubok or ating kahinaan is hindi natin alam, may mga ibang tao na palang nabe-bless sa buhay natin. So, sabi nga po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 4:13, "But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep." Etong those who are asleep, ito po yung mga namatay na believers noong unang panahon. "That you may not grieve as others do who have no hope." No? So, pwede tayong mag-grieve, but hindi tayo yung nag-grieve na katulad ng iba na wala nang pag-asa. No? Tayo mga Kristiyano is meron po tayong pag-asa. We grieve with hope. Amen. At kung mapapansin po natin sa verse 20, ayan, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. So, sino po dito yung familiar sa Mary and Martha story?
Amen? No? So, si Martha yung busy sa pag-prepare ng pagkain at si Mary naman yung naupo doon sa paanan ni Jesus. So ngayon, dito po sa verse 20, mapapansin natin, parang merong something unusual happening. Okay? So while Mary was always found at the feet of Jesus, but in this moment of intense grief and pain, Mary chose to stay at the house instead of going to meet Jesus. No? So, kilala natin si Mary na laging nasa paanan ni Jesus, pero nang itong time na to, nasa bahay lang siya, no? Dahil nga siguro sa kanyang labis na lungkot na na nararanasan. So ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? No? So even the strongest believers struggle at times when faced with a devastating situation. So even the strongest believers, strongest Christians, no, is talagang struggle or nagkakaroon ng struggle kapag nakakaranas ng devastating situation. But it doesn't mean that they abandoned their faith. Amen? So they are just having difficulty coping with the reality of the situation. So andun yung labis na pagkahirap ng kanyang kalooban. Amen? So like Mary, who is expected to be seen at Jesus' feet, itong mga panahon na ito is nasa bahay lang siya na naglulugsa, no, ng mga panahon na ito. So lahat po tayo, mga kapatid, na even Christians, is nakakaranas po talaga ng ganitong sitwasyon. No? So maybe some other, let's say, kapatiran natin na maaring expect tayo, mas dapat na, na hindi siya nakakaranas ng ganyan. Yung mga ganong mata ng ibang tao, no? So lahat po tayo is hindi po exempted sa sa mga pagkalungkot or pagdadalamhati. So we all face times when our faith is tested. Yung sinusubok po yung ating pananampalataya. Sometimes we are tempted na lumayo sa church or kasi nga meron tayong pinagdadaanan or abandon our faith. No, ayaw ka na maging Christian kasi ang hirap naman diyan, no? Or we tempted to abandon our ministry na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. But walking away from church or walking away from God's will not help you at all. Amen? Akin pong ulitin, no? Walking away from church or walking away from God's will not help you at all. Kasi baka gawin po nating literal, no, yung ginawa ni Mary na nagstay at home dahil may pinagdadaanan. Kumbaga, baka gawin nating literal na hindi na tayo mag-church kasi meron tayong pinagdadaanan. Okay? So, hindi po ganon yung ibig sabihin nun. Pero ang nais pong ipakita dito, no, even Christians, even believers, is nakakaranas po ng kalungkutan. Amen? Na kung tayo po ay nasasaktan. Kaya kung tayo po ay confused or we have been hurt by our friends, we have been hurt by our family mismo, or even our church family, no, or na-discourage po tayo ng ibang tao, or we feel outcast, no, feel natin hindi tayo belong, or we face financial or emotional crisis, no, iba't ibang pagsubok po sa ating mga buhay. Lahat po ng pain na ito na ating nararamdaman are all valid. Okay? But walking away from God is not valid. Okay? So, binavalid po natin yung nararamdaman ng tao, but we don't support or binavalidate, no, yung paglayo sa Panginoon. So, sabi po sa Matthew 5:4, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." So, itong verse na ito, hindi lang po ito para sa mga namatayan. Okay? Applicable din po ito sa lahat po ng may nararanasang sakit sa kalooban. No? So, hindi sinabi ni Lord na condemn those who mourn, but sinabi, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." Amen? So, wag po nating
Minsan kasi, ang drama naman kasi ni brother, ang drama naman kasi ni sister, parang minsan napapagod na tayong magbigay ng advice or mag-comfort sa ibang tao, no? Pero sabi ni Lord, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen? So again, yes po, our pain is valid, but it doesn't end there. Siyempre po, kung ikaw ay nakakaranas ng pain ngayon, gusto nyo po ba na habang buhay mo maranasan yung pain na yan? No? So gusto natin lumaya, we want healing sa ating mga buhay, we want to laugh again, we want to dance again, we want to celebrate again. No? So siyempre kapag tayo ay malungkot, we try to pursue things na muling makakapagpasaya po sa atin. Amen. So ayaw po natin kumbaga magbabad sa ating kalungkutan. Okay? Pera na lang kung tayo ay drama king or drama queen. Amen. So dito po makikita po natin yung Martha's encounter with Jesus during their conversation. So ayun the encounter in conversation in verses 21 and 22. Sabi dito sa verse 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. So sabi niya, Lord, kung andito ka lang, hindi po mamamatay yung kapatid ko. No? Or ito, narinig niyo na ba to? Lord, kung binigay mo lang yung gusto ko, maglilingkod pa ako sa'yo. Lord, kung tatanggalin mo tong pagsubok na to, magpapatuloy ako sa'yo. Sounds familiar po, mga kapatid. Lord, kapag binless mo ako, magta-tithes na ako sa'yo. Sound familiar, mga kapatid? Sometimes, we blame it all to God. No? Sinisisi po natin si Lord sa mga hindi magandang nangyayari sa ating mga buhay. Pero reminder po, mga kapatid, hindi lahat ng trials ay inaalaw ng Panginoon. Amen? So, minsan, kapag nakakaranas tayo ng trials, kay Lord agad yung sisi, no? Pero tandaan po natin, hindi lahat ng trials ay inaalaw ng Panginoon. So, sabi dito, there are trials that God allows for our growth, and there are trials we bring upon ourselves because of our poor choices. Okay? So, may mga pagsubok na inaalaw po si Lord sa ating mga buhay. It's either for our discipline, either for us to shape us, for our maturity, and there are trials na tayo mismo ang may gawa. It's because of our poor choices. Okay? So, ito, madalas ko po itong naririnig. Lord, hindi na ako makaahon sa kahirapan. Hanggang ngayon, palaging gipit. No, Lord, i-bless mo pa ako para makapag-tithes ako sa'yo. Yan, parang madalas ko po siyang naririnig. But if you will look at their lifestyle, ito hindi naman sa pagja-judge, kundi observation lang naman po, no, mga kapatid. No? Let's say, laging magarbo or yung may luho, no? Or let's say halos may branded na kagamitan. Hindi po tayo against sa mga branded, no? Hindi rin po tayo against doon sa yung nire-rewardan din natin yung ating mga sarili as long as kaya naman natin, no? So minsan kasi naghihirap po tayo because of our poor choices. No, naghahanap tayo ng let's say yaman, ng pero we are still looking for more. Tapos sinisisi natin sa Panginoon. Amen po. No, so parang nangingiti tayo. Are we lahat naman tayo, no? Parang minsan nakakaranas ng ganitong bagay. So, itong mga klaseng naghihirap po dahil because of their poor choices. Okay, so God already blessed you with a job, with a shelter, with clothing, lahat ng pangailangan mo. But sometimes, we are not being a good steward of His resources. No, hindi po tayo nagiging kontento, kaya more po tayo ng more. Pero ang nangyayari, sinisisi natin sa Panginoon, which is kagagawan naman po natin. No? So isa lang po 'yon sa mga example ng pagsubok, no? Because of our poor
choices. Okay? So, nakita po natin yung consequences ng ating poor choices, no? So, kaya po minsan, tumatagal po yung pain sa ating mga buhay, yung paghihirap sa atin, kasi hindi po natin ito nadadala sa Panginoon. Amen? So, kaya po tumatagal yung ating paghihirap sa ating buhay kasi hindi po natin kinoconsult si Lord. Kaya tumatagal yung pain, no, sa ating mga buhay, hindi po natin ine-express sa Kanya. Or hindi natin ini-involve si Lord in some area of our life. Kumbaga, pag sa pera, Lord, ako na to. Pero sa love life ko, ikaw na bahala. Or sa work ko, ikaw na bahala. Sa love life, Lord, ako na. Sa pamilya, ikaw na. Yung mga ganong bagay po, no? Depende sa atin. Depende sa choices natin. Lord, ito alay ko sa'yo, pero ito sa akin. Kaya po tayo nahihirapan. It's because of our poor choices. Okay? Pero, yung nangyari po kay Mary and Martha, it's not, hindi po yun about their poor choices. Kumbaga, hindi naman nila choice na mamatay yung kapatid nila, di ba? So, God allowed it to happen. So, yun po yung yung sabi kanina na, God allows it for our growth. No? So, God allowed Lazarus na mamatay this time para maipakita at mas mag-glorify ang Panginoon. Kasi later part, alam naman natin na muli niyang bubuhayin si Lazarus. So, going back po doon sa sinabi ni Martha kay Jesus, ayan, no? So, sabi sa verse 21, again, basahin ko po. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. So, kung hanggang dito lang po kung dito lang po tayo magbe-base, parang sinisisi ni Martha si Jesus. Kung andito ka lang, sana hindi namatay yung kapatid ko, di ba? Pero sa verse 22, but I know that even now, God will give you whatever you ask. So dito po, Martha did not intend any disrespect. She was not blaming the Lord. No? So, but her frustration and disappointment seemed clear. She was hurting from the physical loss, and it also seemed apparent that she is suffering emotionally. So again, valid yung kanyang nararamdaman, kaya andun, no, yung in-express niya, yung nararamdaman niya sa Panginoon. So katulad po nung first point natin kanina na our pains are valid, but it doesn't end there. So we can express and bring our grief, our pain, our frustration to Jesus. So pwede naman po natin palang i-open sa Panginoon yung ating mga nararamdaman, no? Katulad po ng ginawa ni Martha. Amen? And alam niyo po, mga kapatid, no? Mary, Martha, and Lazarus, ito po ay magkakapatid, sila po ay one of Jesus' closest friend. Amen? So dahil close po sila, they have this intimate relationship sa Panginoon. Kaya nakita po natin na parang gano'n na lang siguro na nai-express ni Martha yung kanyang nararamdaman sa Panginoon. Wala po siyang pag-aatubili na sabihin yung sakit na nararamdaman niya kay Jesus. Walang filter, no? Walang halong pagkukunwari. Hindi mo na kailangan magsuot ng maskara para humarap sa Panginoon. So you don't need to put a smile or fake smile on your face para lang humarap kay Lord. So you can come frustrated as you are. You can come devastated as you are. You can come broken as you are. Okay? So, kumbaga, si Martha, talaga andun yung lubos niya na openness na pagsabi sa Panginoon na siya ay nakakaranas ng pain. Amen? But in verse 22, nandun yung faith niya, no? But I know that even now, God will give you whatever you ask. Amen? So whether we are upset, confused, or hurt, surely the Lord will listen. But hindi lang siya makikinig, no? He will also cry with us. Dahil nga po hindi ko man po nailagay dito, yung John 11:35, the shortest verse, no? Jesus wept. Nakidalamhati rin siya sa nararamdaman ni Mary and Martha sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Lazarus. So ang Panginoon, hindi lang siya yung makikinig sa atin,
but andun din po yung kanyang pakikiramay or nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. So minsan kapag nagdadrama tayo, walang nakakaintindi sa akin, walang nakaunawa ng feelings ko. Kung wala man sa paligid mo, nauunawaan ng Panginoon. Amen? Okay, so in our last point, which is the resurrection promise, in verses 23 to 27, in the closing verses, we discover the hope promised through Jesus' power and resurrection. So verse 23 and 24, Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. So Jesus assured Martha there was nothing to fear that Lazarus will rise again. Pero sa verse 24, yung pagkakaunawa po ni Martha dito that her brother will rise again is yung sa mga last days na. Amen? So according to John 6:40, for my Father's will, ito po yung sinasabi ni Jesus, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Okay, so ito po yung katuruan ng Panginoon sa mga disciples or sa mga tao. No? So makikita po natin dito na well-discipled si Martha. So she was aware of Jesus' teaching, that everyone who believes in Jesus will rise at the last day. Amen? Ito yung mga lahat ng believers, yung mga namatay na believers, is yung muling bubuhayin ng Panginoon. No? Yun yung pagkakaakala ni Martha, na mabubuhay ulit si Lazarus in the last days. Yung sabay-sabay ng bubuhay ng Panginoon yung mga believers. Kaya andun na lang yung faith niya, no? At confident siya na muling bubuhayin ng Panginoon si Lazarus. Kasama nga po yung mga believers in the last days, yung may glorified body na tinatawag. Pero hindi niya po ine-expect na bubuhayin na ng Diyos si Lazarus yung ano na yon, yung panahon na yon, yung right at that moment. No? So talagang doon po natin makikita na iba yung pinipicture natin at sa picture ng Panginoon. Amen? So iba yung ating pagkakaunawa, but si Lord talagang His ways are higher than our ways. Amen? So, si Martha, she just expressed her grief to Jesus and she simply believed that Lazarus will rise again at the last days. Yun yung kanyang pagkakaunawa. So, sabi ng Panginoon sa verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Amen? So ito na po yung fifth I am statement of Jesus. So this particular I am statement puts a personal emphasis on human salvation. So this is about our human salvation. Again, si Martha ay naniwala sa resurrection, na bubuhayin ng Panginoon ang mga believers. Pero dito sa verse 25, sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Sidami niya po dito na ako mismo ang resurrection at ang buhay. So yung resurrection po, tayo rin kung resurrection na iniisip natin, no, it's not an event that will happen at the last days. But Jesus Himself is the resurrection and the life. Sabi niya sa Tagalog, no, at ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So Jesus promised eternal life. Amen? So whoever believes in Him have a guarantee of resurrection from the dead. So andun yung garantisado, no? Garantisado, tama ba sa Tagalog? Na magkakaroon ng resurrection from the dead kung sino yung naniwala sa Kanya.
So whoever believes in Him have a guarantee of eternal life. So, hindi lang po life giver ang Panginoon, kundi siya mismo ang life, siya mismo ang buhay. So, hindi lang siya nagbubuhay ng patay, ngunit siya mismo ay namatay at nabuhay na magmuli. Amen. Yung mga sinasabi ng Panginoon, hindi niya lang yun parang pinipreach sa atin without doing it. Pero pinapakita dito sa mga I am statement niya na siya mismo yon. Amen. So, actually, ang ganda nga po ng pagkakasunod ng 7 I am statement ng Panginoon. No? Na truly our God is the God of order. No, siguro hindi po natin mapapansin agad-agaran, pero nung napag-aralan ko po ito, namangha ako, no? Hindi niya lang sinabi yon ng randomly, na I am the bread of life, I am the, I am the light. Hindi niya lang yon sinabi randomly, kundi there's a purpose na meron yun na pagkakasunod-sunod. So una, no, siguro review tayo ng kaunti, amen? So una, I am the bread of life. Ito, siguro. Ayan. So una, I am the bread of life. Pag sinabing bread, or ito yung equally to food, di ba po? So, food is one of the basic human needs. Sino pong mabubuhay dito ng walang pagkain? Di ba lahat tayo, parang ito yung pinakaunang hahanapin natin para mag-survive, para mabuhay. So ito kasi yung unang pinakahahanapin ng tao eh. So talagang nakita natin dito na kilalang kilala tayo ng Panginoon. Kaya siguro ito yung una niyang sinabi, I am the bread of life, kasi ito yung unang hahanapin ng mga tao. Amen? So that's why Jesus is the bread of life. He will not only provide our physical needs, but He will also provide our spiritual needs. So dito pinapakita na He is the God, the provider. Amen? So yung pinaka-worry ng tao yung physical needs, di ba? But Jesus states here that I am the bread of life. Again, that's the first I am statement. And secondly, I am the light of the world. Ang mga tao, naghahanap po ng liwanag. Amen? Ng ilaw. Ang tao po kasi, walang contentment. Amen? So, sabihin na natin na nasa kanya na lahat ng bread, or nasa kanya lahat ng food, lahat ng physical needs, nandun nasa lahat ng tao, no? Or let's say lahat na ng bagay sa mundo, or lahat ng riches, lahat ng provision, is nasa kanya na, pero kulang pa din. Kaya minsan doon pumapasok yung may emotional needs, di ba? Parang wala siyang enlightenment sa kanyang buhay kahit nasa kanya na lahat ng bagay sa mundo. And that light can be given by Jesus. Amen? Kaya nais niya pong ipakita sa atin na siya mismo ang liwanag. That people can find enlightenment in Him. So meron ka man lahat ng bagay sa mundo, pero kung wala kang kalinawagan sa buhay mo, dito sinasabi ng Panginoon na I am the light of the world. Okay? So, pasensya na po, no? Isa-isahin po natin. So, I am the door of the sheep. Amen. Now, Jesus introduces salvation. Di ba? Pag sinabing pinto, yun yung para nagiging entrance. Yun yung unang nakikita na sa isang bahay. So, through that door, through Jesus Himself, we can have salvation. And pang-apat, I am the good shepherd. No? Tayo pong lahat ay tupa ng Diyos. Okay, so nare-review po ba yung ating mga no? So, tayo pong lahat ay tupa ng Diyos. Ngunit, meron pong dalawang klase ng tupa. Okay, so ang mga tupa na nasa loob ng kawan, no, is yun na yung mga believers. Yun yung tayo. Okay? At yung pangalawa naman, yung mga lost sheep. Mga ligaw na tupa na tinatawag. Alam, may ligaw pa ba? No? So, ito po yung mga wala pa sa Panginoon. Okay? So, sabi po, humans have a deep sense of longing for a Savior. So again, basahin ko po ulit. Humans have a deep sense of longing
for Savior. So ang mga tao daw is naghahanap ng someone above us. Naghahanap tayo ng God, no? Kaya po tayo naihantulad sa mga tupa, kasi yung mga tupa, pag walang guidance, magkakawatak-watak yan, no? Katulad po nung last week na ating napag-aralan through Pastor Gino. Kaya tayo rin po, we need a Savior. Kasi hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya po nauso yung mga gods, small g, no? Or yung mga Diyos-Diyosan, dahil yung mga tao is talagang nilikha na nagde-desire sila ng someone above them. Kaya nung di pa nila kilala si Jesus Christ, yung Panginoon, gumawa sila ng gods. Kaya marami tayong mga gods na ngayon, mga nilikha ng mga tao. Because humans have a deep sense of longing for a Savior. Pero, ito nga po, no, I am the good shepherd, dito po, pinakilala ng Diyos yung kanyang sarili na He is the Savior, that He is the good shepherd. And fifth, which is ito nga po yung pinag-uusapan natin ngayon, na I am the resurrection and the life, that in Jesus, we can have, or we will have eternal life. So, yun na po yung pagkakasunod-sunod nun. 6, no? Siyempre, yun yung katanungan ng mga tao. Then, how can we have eternal life? So, yun na po yung next week na ating mapag-aaralan, no? I am the way, the truth, and the life, no? So, kaya naman din sa 7th, no? So, siyempre, kapag save ka na, mayroon ka na namang katanungan, meron na naman tayong katanungan na, so, how can we maintain our salvation? No, yun na yun. I am the true vine. So, it is by remaining in the true vine, which Jesus said in kanyang 7th I am statement, that I am the true vine. So, nakita po natin na merong may meaning din yung pagkakasunod-sunod. Dahil alam ng Panginoon yung needs ng tao, no, at alam niya yung pangangailangan ng mga tao. So, nakita po ba natin dito how intentional si Lord na ilapit tayo sa Kanya? Amen? So, hindi niya lang pinakilala na siya yung Diyos. Hindi niya pinakilala na I am the Lord, no? Hindi lang siya nagpakilala in that way. But through these I am statements, He intentionally spoke, no, sa atin that we can have eternal life. Especially yung the resurrection and the life. So lastly, sabi po ni Martha sa verse 27, "Yes, Lord," she replied, "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." So maybe we just need to trust again and believe again sa Panginoon. Kasi minsan, because of our life circumstances, dahil sa mga pagsubok natin sa buhay, nakakalimutan na po natin ang Diyos. Amen? Kapag masyado tayong masaya, parang madali na lang, no, na makalimutan ng Panginoon. Kapag naman masyadong malungkot, sinisisi sa Panginoon. Amen? So, ang Diyos po na nagmahal sa atin, ang Diyos na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang pagtanggap po ng salvation is only once, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo doon? Ang pagtanggap ng salvation is only once. Hindi mo na siya kailangan tanggapin ng paulit-ulit kapag once na tinanggap mo na ang Panginoon ng buong puso. Amen? Kasi nasa sayo na ang Panginoon tinanggap mo na siya. Then maybe if you are not sure, talagang tatanggapin mo siya paulit-ulit, no? Siguro hindi ka sure sa last na pagtanggap mo, kaya this time tatanggap ka na naman. But sometimes, we need to confess again. We need to declare again that we believe in Him. Kasi si Martha, believer na po ito
Pero sabi niya, yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. So naniwala siya ulit. Yes, andun na yung salvation niya, yung unang tumanggap siya sa Panginoon. Siyempre, nakaranas siya ng pain, ng grief, namatayan siya. Dineclare niya na, yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Because the more we declare that Jesus is Lord, Jesus is powerful. Especially during our weakest moments. Parang mas lalong lumalakas po yung ating pananampalataya. Parang imblis na, hindi naman masama na humingi sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako, palakasin mo ako. Pero yung ide-declare natin sa buhay na, Lord, ikaw ang Diyos ng buhay ko. Pag dineclare natin yun, di ba parang powerful? Hindi parang napaka-powerful. No? Alam ko marami tayong hinihingi sa Panginoon. Pero nakalimutan natin i-declare na, Lord, ikaw ang Diyos. Puro tayo penge noon, no? But sometimes we forgot na i-declare sa ating mga buhay na siya ang Diyos na makapangyarihan. So pag dinideclare natin yun sa buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng strength, no, to overcome yung mga bagay-bagay. Amen? Because we believe that there is great power in Jesus. So, hindi man po sakop ng ating verses for today, but Jesus rose Lazarus from the dead. Amen? Yung akala nating imposible, posible sa Panginoon. Yung mga prayers natin, na matagal na nating pinagpipray, akala natin wala na, no? Katulad din ng reklamo ni Martha kanina, Lord, kung andito ka lang, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. Lord, kung binayaan mo lang ako neto, mas maglilingkod pa ako sa'yo. No? But there is great power in Jesus sa pagde-declare ng pangalan ng Panginoon. So we must believe in this truth today. Jesus is never too late. He is sovereign over life and death. So meron ka mang pinagdadaanan ngayon, or meron ka mang matagal na pinagpe-pray, but it seems impossible. Maybe nawalan ka na ng pag-asa, kaya binaon mo na lang sa limot o sa nakaraan yung pinagpe-pray mo. You are also experiencing depression, self-doubt, pressure sa paligid, pain ng nakaraan. Remember that Jesus is never too late. He is sovereign over life and death. Nasa harap-harapan mo na, namatay na yung pangarap mo. Na-witness mo na wala nang pag-asa. But Jesus is never too late. He is sovereign over life and death. Can you declare this sa mga buhay natin, mga kapatid? Instead of asking Jesus, why, Lord? I-declare natin to, Lord, you are never too late. You are sovereign over life and death. So, akala nating wala ng pag-asa, no? Kayang-kaya ng Diyos na buhayin ang ating pag-asa. Even our broken faith, our dead faith, kayang-kaya niyang buhayin. Jesus is never too late. He can give life over your dead hopes and even in your dead faith. Nanghihina ang pananampalataya mo. Jesus is never too late. He is sovereign over life and death. So sa ating pagtatapos, Jesus declares, I am the resurrection and the life. He was not only speaking about his I am statement,
He was speaking about every dead situation in our lives. Isipin mo, kapatid, is there any dead situation sa buhay mo ngayon? No? Isipin natin, maybe there is something na namatay na, no, sa sa loob-loob natin. The same voice that called Lazarus out of the tomb is the same voice that can call your dead hope, your buried dreams, your broken faith back to life. So the same Lord na nagbuhay kay Lazarus, yun yung same voice na magpo-provide sa atin at this moment. He can bring our broken faith back to life. Death is real, loss is real, pain is real. Again, yung napag-usapan natin kanina, that our pain are all valid, but in Christ, death does not have the final word. He does, and His word is life. So whatever feels dead today, put it in the hands of Jesus. Because the one who raised Lazarus is still alive, and He can breathe resurrection power into your life. Amen. So tayo